Reviews. Ganun talaga. Kaya ito, meron pa ba? Yan, si Brother Butchoy, meron pa siya. Amen, hallelujah. Alam niyo po, nung nakaraang linggo, nagpatuto din ako. Tinuring ako ng Panginoon. Dahil doon sa isang bagay at nasampit ko na nakakatakot magpatuto. Dahil pagkatapos mo magpatotoo, may kasunod na mga bagay. Sinabi ni Sister Luz, may mga kasunod na pagsubok. Minsan, mas marami pa ang pagsubok kaysa sa mga patotoo natin. Kaya sabi ng Panginoon, dapat pa nagpapatotoo tayo, hindi kagaya ng patotoo ko ng isang linggo na napakalungkot. Sinasabi ko, Panginoon, hindi niyo po kami iniwan, hindi niyo kami pinabayaan, pero ang pakiramdam ko dun sa nakikita niyo sa akin, para akong bata yung naiwan sa luneta na may daladalang lobo. Na hinahanap ko yung tatay ko, nanay ko kung saan na napapunta. Kaya sabi ko, Lord, bakit nga ganun yung patotoo ko? Kitang-kita yung emosyon. Yung emosyon lang na nagdala ng patotoo. Kaya sabi ko, Panginoon, hindi na ako nagdala ng towel kasi hindi ako iiyak. Alam niyo kung bakit ako nakakangiti? Dahil sa tampak ng kahit patambak-tambak yung problema na dumarating sa buhay ko, ipinakita ng Diyos sa akin kung paano siya gumawa. Nakakala natin hindi siya gumagawa, pero gumagawa siya. Ipinakita ng Panginoon sa akin kung paano niya, kung gaano niya ako kamahal. Kaya sabi ko, Panginoon, natatakot na ako magpatotoo. Alam niyo kung anong ginawa ng Panginoon? Inubos yung takot ko. Anong natira? Puro tapang na. Kaya ngayon, pag nakita ko nga si Satanas, ay baka maubos ko yung magtiklap ako sa kanya. Yung Sister Lucy. Baka pagtiklapin ko siya. Sabi ko sa kanya, huwag kang magpapakita sa akin o magpapasalubong sa akin. Alam mo kung ano aabutin mo. Sabi ng Panginoon, alam niyo, sabi ko, Lord, ito lang pala talagang technique. Yung kausapin ka, nung nakaraan, wala akong makausap. Eh, kung ano pumasok sa utak ko, nilagay ng kaaway, huwag ka na magsimba. Kung simba-simba ka pa, hindi ka magpapakinggan ng Diyos mo. Kaya sabi ko, Pastor, hindi na ako magsisimba. Hindi na ako papawit, pakisabi mo kay Paging. Sabi ni Pastor Joe, maraming tayo magagawa, alam niyo naman yan, wala tayong gagawa. Pray lang tayo ito. Kahit pray, huwag na. Sabi ko sa kanya. Sabi ko nga sa kanya, hindi nga siya nakapag-meriente dahil, merienda ka muna, Tor. Sabi niya, hindi, nakapag-merienda na. Pero yan, yung kilala ko yan pagka sinabi kong merienda over, talagang mag-merienda, sabi niya kay Pastor Tor, ikaw, merienda ka, baka gusto. Sabi ko, Lord, napakabuti ninyo. Alam niyo kung bakit ipinakita niya na kahit tayo nagtatagumpay, kahit tayo nananalo, nalalagasan pa rin tayo. Di ba ang Israel, pag nagipaglaban sila, nalalagasan din sila ng tao, pero nananalo sila. Pinakita niya si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao nananalo. Pag uwi niya ba, wala siyang black eye? Meron din, di ba? Pero panalo siya. Kaya tayo, kahit panalalagasan tayo, nababawasan tayo, o nalulugi tayo, nananalo pa rin tayo dahil kasama natin ang Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, ngayon, Panginoon, hindi na ako kayang takutin ng kahit sino. Ubusin niyo man yan. Lagi ko sinasabi, mawala man yan. Sinubok ako doon. Nung mawawala na, sabi ko, Panginoon, bakit ganito? Ninawa ko naman lahat sa iyo. Panginoon, paglingkod naman ako, Pastor, ano bang nagawa akong mali? Sabi Pastor Joey sa akin, pag sa mga nagawa, hindi natin pwede sabihin, ibatayin dyan. Ibatay natin dun sa ginagawa ng Panginoon sa akin. Sabi niya sa akin, hindi siya nagsasalita, hindi natin alam kung anong iniisip niya para sa akin. O ano yung plano niya para sa akin. Alam niyo ako, tinanong ko pa, sabi ko, mahilig ako magkumpara dun sa, sa Bible. Panginoon, bakit si Job? Kinuha niyo lahat. Nawala lahat. Pero yung binalik ninyo. Sabi niya, hindi mo ba alam, mas mapalad ka pa kay Job. Dahil sa'yo, wala pang nakukuha
Parang napapansin mo lang may makukuha. Pero wala pang nakukuha. At si Job, kahit kaibigan niya, iniwan siya. Pero yung mga kapatiran mo, nakikinig pa rin sa patotoo mo. Ibig sabihin, hindi niyo pa ako iniiwan. Yan yung pastor niyo, nandyan pa, pupunta-punta pa dun sa'yo. Sabi, iniwan siya ng kaibigan niya. At ang isa doon, iniwan siya ng asawa niya. Ikaw yung asawa mo, nandyan pa. Na nung tinawagan ko, sabi niya, Choy, ngayon ka ba ba't titigil? Malapit ka na sa finish line. Kaya sabi ko, Lord, maraming salamat sa iyo. Yung nagpabago ng isip ko at nagpabukas ng aking puso para paglingkuran ulit ang Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, ito yung the best na patotoo na gagawin ko. The best na patotoo na inihayag niyo sa akin. Sabi ko, lahat natutunan ko. Kaya ngayon, huwag kayo matakot magpatotoo. Ang hinihin niyo sa Panginoon, ubusin yung takot niyo. Para puro tapang na lang. Kaya kahit sino bumangga, wala. Gigibain. Kaya sabi ko, Lord, ganyan katibay ang anak mo. Hanggang sa huli, Panginoon, hindi kami maghihiwalay-walay dahil lang sa mga pagsubok na ito. Magsasama-sama kami. At alam niyo kung ano pa nangyari? Pinaglayo kami mag-asawa. Pero yung hindi namin ginagawa dati, ginagawa namin ngayon. Yung tuwing umaga at tuwing bago matulog, nagdi-devotion kami. Kaya sabi ko, Lord, talagang born again ako. Sabi ni Pastor Joel, Tuy, pinakilabot mo ako dun sa sinabi mo. Sabi ni Pastor, sabi ko, ganun yung pastor natin ako. Kinilabutan siya dahil dun sa ginagawa ng Panginoon. Sabi ko, Lord, ang pag-iyak namin, Panginoon, ngayon ay dahil sa sobrang tuwa at sa sobrang saya dahil kayo yung Diyos na nagpo-provide ng lahat para sa amin. Hindi nyo kami iniwan. Lagi ko sinasabi, hindi nyo kami pinababayaan. Kaya sa Diyos, ang lahat ng papuri ngayon. Ayan. Tayo po ay may mga kanya-kanyang patotoo talaga. Kaya yun si Brother Richie talagang good. Very good. Talagang very, very good. Ayan. Sa ngayong umaga nito, meron po bang may nagdaos na kaarawan or celebration na wedding? Meron po ba? Wala bang birthday? Sa akin, muli ay talagang yung sa gawain sa Aplaya, talagang yun ay ikinalog talaga ni God. Talagang nagkaroon kami ng gawain doon. Siyempre kahit paano, kahit Friday, talagang sabi ko sana tuloy-tuloy na ito. Sabi ko, nung wala pang gawain nung sa amin sa Aplaya, ako at ang aking pamangkin na uma-attend dito every Sunday, hindi naman sa inaanos ko, pinapangunahan si God na ako ba'y maliligtas? Sana maligtas ako? O baka ako lang talaga ang maligtas? O paano kayo mga kapatid ko or mga pamangkin ko? Pwede ko kayong ipag-ano sila doon kahit magkaroon na lang ng gawain sa amin. Ayan. Hindi naman sa pag-ano sa aking mga kapatid, talagang nakikitaan ko sila na kumbaga ang direction nila ay hanggang doon lang. Araw-araw nakikita ko, pag napunta ako doon, umiinom, adyan yung mga anak. Talagang ayaw ko kasi makitaan na hanggang-hanggang may anak. Kaya sabi ko, sana mabago ito mga ito. Lagi ko pinag-pray na talagang sana maiba yung sitwasyon nila. Yung pagkakabalahan nila sa anak, dapat ipagkaabala nila kahit minsan sa isang linggo ay siga. No? Yan. Kaya sa Diyos sa pang-angpapuri, talagang gumagawa ng paraan ang ating Panginoon dahil sa ganun, talagang iba na talaga. Kaya ako rin nagpapasalamat kasi noong una pa lang ayaw ko din magsisimba sa mga ganito ganyan, na ganun. Kaya ayan, kasi gaan nag-influence sa akin. Kaya
Thank you, Lord, dahil may kaibigan ako na tulad ni Grabe. Ito, magsisimula na tayo sa ating maging speaker ngayong araw na to. Handa ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Ayan. Tinatawagan ko po si Sister Lovely na siya magbibigay sa atin ng impormasyon galing sa ating Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Salamat po sa Panginoon at dapat po last Sunday pa po ako na tumayo dito kaya lang pa hindi po ako naka-attend. Bilang pasimula po, tayo nga po tumayo at buksan po natin ang ating Biblia sa Mateo chapter 5 verse 14 po pala hanggang 16. Mateo chapter 5 verse 14 hanggang 16 po. Ang sabi po doon, sabay-sabay po nating basahin, Mateo chapter 5 verse 14 hanggang 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindig ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng kama. Sa halip, inilalagay iyon sa salagang patuwang upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Amang nasa langit. Salamat po sa Panginoon at purihin po ang kanyang salita. Ang topic po natin ngayon ay Following Jesus Christ in Today's World. Sa panahon po natin ngayon, gaano nga po ba kahirap ang sumunod sa Panginoon? At kapag po tayo sumusunod sa Panginoon, syempre po ang una po nating gagawin, or kapag tayo po ay may susundan, halimbawa po na isang tao, di ba dapat po ay alam po natin kung saan siya patutungo, kung saan po siya pupunta. Mahirap naman pong sumunod sa isang bagay o sa isang tao na hindi po natin alam kung saan po patungo yung tao na yan, hindi po ba? At sa pagsunod po natin sa Panginoon, ay may mga bagay po tayo na dapat po gawin. At unang-una po doon ay accept Jesus Christ as your Savior. Yun po talaga ang first step bilang isang Kristiyano po. Kailangan po nating tanggapin ang Panginoong Jesus dahil po wala naman pong ibang daan sa salvation maliban po sa pagsunod at pagtanggap po sa Panginoong Jesus. Sabi nga po sa John 14:6, sabi po ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. At wala pong makakapunta sa Ama, kundi po sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesus. At pangalawa po ay love God. Sabi po sa Mark 12, verse 30, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip at buong lakas. Ipakita po natin sa ating Panginoon kung gaano po natin siya kamahal sa pamamagitan po ng pananalangin at tandaan po natin na kung wala po ang Panginoon, kung wala po ang Diyos, wala po ang lahat ng bagay sa atin. There's no eternal life, wala pong hope,
no joy, no peace, and wala pong future maliban po sa kung ibigin at tanggapin po natin ng Panginoon. Pangatlo po ay love others. Kasunod po nun sa Mark 12:31. Yun naman po. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yun po. At yun po ay lumalabas po sa atin. Pag nasa atin po ang Panginoong Jesus, given na po yun na mapagmahal po tayo sa ating kapwa. At minsan po, hindi lang po yung mga kaibigan, kamag-anak po natin yung minamahal natin, na nasa sa atin po ang Panginoon, kung pati po yung kaaway natin ay nagagawa po natin mahalin. Amen po ba? At pangapat po ay love yourself. Hindi po ibig sabihin nun ay pagiging makasarili kapag iniibig natin ang sarili natin. Yun po ay realization po ng ating halaga pagdating po sa ating sarili. Pinapahalagahan po natin at minamahal po natin yung ating sarili kasi po alam natin kung gaano po tayo kamahal ng Panginoon. Yun po ay kaalaman po yun ng ating halaga. At kapag po tayo nasa Panginoong Jesus, you are loved, at alam po ng Panginoon yung worth mo, nakikita niya po yung halaga, nakikita po ng Panginoon yung halaga natin, kaya po, stop begging for love. Kasi may isang higit na umiibig sa atin, at yun po yung ating Panginoon. Panglima po ay pray. Minsan po, lalo na po sa mga netong huling panahon po, no, padami na po ng padami yung mga pagsubok at paminsan-minsan po kapag sobrang busy na po natin sa ating buhay, sobrang busy po natin sa mga bagay-bagay, sa mga nakapaligid sa atin, nakakalimutan na po natin manalangin at nakakalimutan na po natin yung halaga ng prayer. Ang prayer po ay communication natin sa Panginoon. At ito po yung madalas nating ginagawa kapag po tayo nabibigatan na, nagdadaan po sa mga pagsubok. Isa po sa pinakamahalaga nating ginagawa bilang isang Kristiyano ay ang manalangin. At pang-anim naman po ay know the Bible. Magkaiba po yung alam lang po natin ang Panginoong Jesus at magkaiba din po yung kilalang-kilala po natin siya. May pagkakataon po na alam natin na nandyan ang Panginoong Jesus, ngunit minsan po ay nagkukulang tayo sa pananampalataya dahil hindi po natin siya ganun or lubusang kilala. At ang daan po para lalo po natin makalala ang Panginoon ay ang know the Bible. Basahin po natin yung mga salita niya at sa pamamagitan po nun, mas makikilala natin ang Panginoon. 7 po ay, bring God into all aspects of your life. Yun naman po yung hinahanap na po natin yung kalooban ng Panginoon. Kapag sa mga desisyon po natin sa buhay, nagtatanong po muna tayo sa ating Panginoon ng mga desisyon. Yun nga po, pag tayo po nagpipray, binibigyan po natin ng Panginoon na binibigyan po natin ang Panginoon na kapag po sa mga sitwasyon po natin sa buhay na nahihirapan tayo magdesisyon, humihingi po tayo sa Panginoon ng knowledge, ng wisdom, at wag po natin na gawin na na every Sunday lang po natin siya kinakausap. Minsan po kahit po tayo pa ay naglalaban, nagwawalis, pwede po natin kausapin ng Panginoon. Minsan nga po kapag po tayo ay umaawit ng pagpulis sa Panginoon, kahit po wala po tayo sa church, pwede po nating kausapin ng Panginoon, pwede po tayo magtanong sa Kanya. At pangulo po ay trust in God. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Lalo na po ngayon, no,
sa panahon po natin ngayon, madami pong mga sitwasyon na maaaring makapagpabagsak sa bawat isa. Kagaya po ng issue po sa ASF, no? Yung iba pong mga negosyante, may mga times po na may mga senaryo po na yung iba po ay nagpakamatay na dahil po nalugi po sila sa negosyo nila dahil nga po dun sa ASF po na kumakalat. At nung nakaraang linggo po, nabalitaan po namin na, pero fake news naman po yun, na sabi po ay kukunin na daw po yung mga baboy, tapos papatayin na. Tapos nung time po na yun, nasa bahay po ako. Tapos sila nanay at tatay po ay parang nangamba na po sila, na stress. At yun po, ang sabi ko po sa kanila ay, kung loobin man po ng Panginoon na malugi ngayon, kasi medyo malaki na din po ang gastos, okay lang po yun. Sabi ko po sa kanila ay, huwag na po nilang damdamin, marahil po, kung loobin po ng Panginoon na malugi yung negosyo nila, ay may mas magandang plano po ang Panginoon. At pabiro po nga pong sinabi na, isipin nyo na lang yung positive side. Pag kinuha na yan, edi wala lang kayo naalaga ang baboy, hindi na kayo magpapagod maglinis, ganun na lang po. Pero, nung time po na yun, ang prayer ko po sa Lord ay, if ever man po, kasi nga po hindi naman po basta-basta yun na kapag kinuha po yun, ang prayer ko na lang po sa Lord ay bigyan po ng peace of mind sila nanay at sana po ay matanggap po nila kaagad kasi nga po ay matanda na sila, baka po ma-stress, magkasakit. Pero salamat po sa Panginoon dahil hindi pa man po tapos yung issue din sa ASF, pero may good news naman po na kapag wala pong sakit, hindi naman po tutuloy. At pang-siyam po ay be thankful for all things. Magpasalamat po tayo sa Panginoon sa lahat po ng bagay na meron tayo, maliit man po yan o malaki. Ayan po ay galing sa Panginoon. At minsan po, hindi lang po yung mga good things ang nagagaling. Or minsan po ay may mga sitwasyon po tayo na minsan kinukulang, pero okay lang po yun. Biyaya pa din po yun ng Panginoon. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil lately po, ang pinag-pray ko po sa Panginoon ay patience. Kasi po ay medyo nagiging mainitin na po ang ulo ko at masyado na po akong maliit na bagay lang po na hindi po umaayon sa plano ko po ay nagagalit na ako. At yun po, pinag-pray ko po yun sa Panginoon at sa Panginoon po pala, kapag nag-pray po tayo ng patience, hindi ka po niya bibigyan ng patience. Ang gagawin po ng Panginoon, bibigyan ka pa yan ng maraming sitwasyon na susubukin yung patience mo. Mas iinisin ka pa ng mga tao na sa paligid mo. At salamat po sa Panginoon dahil yun po pala ay test lamang. At kapag nalampasan mo po yun, sa tulong at biyaya ng Panginoon, mas magiging magaan po yung buhay mo. At yun lang po ang susi doon. Be thankful for all things. Kapag hindi po umaayon sa inyo yung mga nangyayari sa plano nyo, okay lang po yun. Sabi nga po nung mga preaching po, no, enjoy your season. I-enjoy lang po natin yung season. Kung wala pa po yung prayer natin, okay lang po yun. At continue lang po tayo sa prayer natin. In God's time po, mangyayari din po yung mga prayer natin. At pang-sampu po ay avoid temptation. The most powerful way to defeat the devil is obeying the word of God and living by the word of God. Dito po talaga sa mundo ay madami pong kasalanan. At yun po ay iba't ibang uri ng kasalanan. At kahit po mga Christian ay hindi naman po exempted sa pagdating po doon, maliit or malaki man pong kasalanan. Pero ang maganda po ay bilang tayo po ay may relasyon na sa Panginoon, nandyan po yung word na repentance. Humingi po tayo ng tawad sa Panginoon, lumapit po tayo sa Panginoon. At ang sabi nga po, ang most powerful daw po to defeat the evil ay sa pagsunod po ng salita ng Diyos, sa pagbabasa, at syempre po sa pamumuhay po natin. Mamuhay po tayo na naayon sa kalooban ng Panginoon at naayon po sa salita ng Diyos. Pang-11 po ay rely on the Holy Spirit for the wisdom. Yun po sa Proverbs 3:5 no.
Hayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Yun po, no? Rely on the Holy Spirit for wisdom. Yun po yung madalas na natin yun po yung madalas na ginagawa natin kapag po tayo ay humingi ng wisdom sa Panginoon. At ang Holy Spirit po ay palagi natin kasama. Ang Holy Spirit po ay nasa sa atin palagi. Pang-12 po ay go to church. Hindi po natin mahalaga po yung pumupunta tayo sa simbahan dahil po sa ating mga given na po yung pumupunta po tayo sa church para po magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Ngunit malaking bahagi din po ng ating buhay Kristiyano yung mga kapatid po natin sa Panginoon. Minsan po, kapag hindi na po natin kinakaya yung mga sitwasyon natin, ano po bang madalas natin ginagawa? Nag-share po tayo sa ating kapatid sa Panginoon, para po tayo ay may pag-pray, may isama sa prayer, at mahalaga po yung meron po tayong prayer partner. Kasi po, paminsan-minsan yan po yung mga nangangamusta sa atin, kung lalo na po kapag medyo nawawala na po tayo sa pananampalataya. At nung nakaraan nga po, nakausap ko po si Sister Lizelle at nakapag-share po kami ng nakapagkamustahan. At yun nga po, napakahirap po nga daw pong lumayo sa kalooban ng Panginoon. Yun nga pong tayo po na nandito pa, nagpapatuloy po ay may mga pagsubok din pong pinagdadaanan, lalong higit po yung mga medyo lumalayo na po sa Panginoon. Kaya isa pong mahalagang bagay sa ating buhay Kristiyano po ay yung manatili po tayo sa Panginoon, manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. At pang-13 po ay be obedient when God calls on you. Yun po yung mga calling ng Panginoon. Or kaya naman po may mga sitwasyon po sa buhay natin na may mga ipinapagawa po ang Panginoon. Parang kagaya po nung panta ni Jonah, no? Yung may inutusan po siya ng Panginoon tapos hindi po siya sumunod. Ang nangyari po sa kanya ay napahamak siya. Ngunit dahil po sa biyaya ng Panginoon, si Jonah pa hindi pa rin po pinabayaan ng Panginoon. At huwag na po nating gayahin si Jonah na bago po siya sumunod ay napahamak po muna siya. At ang buhay Kristiyano po, or ang pagsunod po sa Panginoon ay parang madali lang po, no, kung sasabihin na magsisimba ka lang naman, ganito ganyan. Pero ang totoo po, lahat po tayo ay may mga silent battles na tayo lang po at ang Panginoon ang nakakaalam. At sa Matthew 5:16 nga po, ayun po yung binasa natin kanina. Sabi po doon, gayon din naman, dapat inyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at papurihan ng inyong amang nasa langit. Ang ending po ng lahat ng ginagawa natin na ito, or sa pagpapatuloy po natin sa Panginoon, napapapurihan po natin siya dun po sa mga ginagawa natin kagaya po nito. At yung reward po natin ay may i-share po pala ako. Yun nga po, no, yung isang episode po sa Pepito Manaloto, nakakatawa po kasi yung isang character po doon ay mahilig po siya sa pera. Yung sa lahat po ng sitwasyon niya ay pera po ang nasa isip niya. Tapos one time po, may yung isang classmate niya ay parang in-invite po siya sa isang meeting. So akala niya kikita na naman siya ng pera doon. Tapos yung friend niya po na yun ay member po pala ng isang Christian community. Then sinabi niya po doon sa character na yun na kapag nagdala siya ng 20 person daw po dun sa event na yun, ay meron siyang, makakatanggap po siya ng malaking gantimpala. E di yun po ay, naghanap siya ng 20 person sa pag-expect nga po na pera po yung matatanggap niya. Tapos pagdating niya po doon sa isang meeting na yun, ang gantimpala po na matatanggap niya, yun po ay ang Panginoong Jesus. Yun lang po, tinatawag ka na po si Pastor John. Salamat sa Panginoon. Naintindihan po ba natin? Amen. Ang pagsunod sa Diyos ay maraming sitwasyon na dapat na mangyari sa buhay natin. Ilan yun? 13?
Alam ba yan? 13. Dami, ano? At alam niyo po, sa buhay na ito, kapag tayo susunod sa Panginoon, ang pinakang lumilitaw ay yung ating mga pinagdadaanan. Amen? Sa lahat ng pagkakataon sa buhay ng pagsunod natin sa Panginoon, ay ang pinakamabigat ay yung mga pinagdadaanan natin, pagsubok at yung pain na dumarating sa buhay natin. Pero gaya nga ng narinig ko na isang preacher, sabi niya, mas tanggap daw natin yung pain kung may purpose. Amen? Parang katulad ng mga anak na isang buntis na babae. Di ba? Masakit mga anak. Ewan ko sa kanila, hindi ko naman alam. Pero tanggap nila yon. Kasi bakit? Mahal nila ang kanilang anak. At ang ilalabas nila yung kanyang anak. Di ba? Amen. Kahit na masakit, ay tanggap natin. Kasi yung purpose ay para sa ating anak. Ganon din halimbawa, parang katulad na lang ng ating mga anak, di ba? May stage yan na nung maliliit pa ay kailangan turukan. Di ba? Masakit, ang mangyayari sa bata, iiyak pag naturukan. Pero anong gagawin ng magulang? Paliliguan muna, lilinisan. Kasi bakit? Dadalhin niya doon sa center para turukan. Na alam naman niya, pag naturukan doon, no, masasaktan yung kanyang anak. Pero dinadala niya pa rin yung anak niya. Amen. Bakit? May purpose yung pain. Ano yung purpose? Pag naturukan niya ng anti-tigdas, hindi niya magkakaroon ng tigdas. Diba? Kaya, kapatid, sa pagsunod natin sa Panginoon, doon sa nabanggit na 13 na yon, sa pagsunod natin sa Panginoon, ang pinakang lumilitaw ay yung may pinagdadaanan tayo habang sumusunod sa Panginoon. Pero tanggap natin yon. Tanggap niyo po ba? Bakit? Yung pain naman, habang sumusunod ka sa Panginoon, may purpose. At katulad nga nung binasa ni Easter Lovely, ay, sabi diyan, ay, verse 16, ganoon din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Ang purpose naman, kung ikaw ay sumunod sa Panginoon habang may pinagdadaanan, ayan o, mapapapurihan naman ang Panginoon sa pamagitan ng buhay mo. Diba? Ba yung pain, halimbawa, kailan po tayo nagre-reklamo kapag nakaranas tayo ng pain? Halimbawa, ikaw ay naglalakad dyan, biglang natamaan ka ng bukol dyan, bukol din. Diba? Naiinis ka pang pihira. Diba? Nakakainis yung mabukulang ka na wala namang purpose, diba? Diba? O kaya pag natalisod ka sa isang bato, natalisod ka, wala namang purpose yun, diba? Minsan pag natalisod ka, pinapadyakan mo pa, tinatapakan mo pa. O kaya pag nagpupo ka ng martilyo, tinamaan ng martilyo yung daliri mo. Diba? Walang kakwenta-kwenta, kaya nagagalit ka. Pero kapag may purpose yung pain, ano ba? Sa trabaho, yung mga panday, bakit nagpapakahirap magpainit ng mga panday? May purpose yung kanyang pagpapanday. Anong purpose nun? Bukod sa makapagtayo ng bahay, halimbawa, ikaw yung nangamuhan, may sakot kang tatanggapin. Diba? Kaya, kapatid, katulad ngayon, di ba? ASF. Ano ba ang purpose ng ASF? Ha? Pagdami ng ulam? Di ba? Masakit pagka nawala ang baboy mo nang wala namang purpose. Di ba? Yung kukunin na lang, makikita mo, hahampasin, di ba? Di ba yun yung pain na walang purpose na talagang ang hirap tanggapin. Pero yung sumunod ka sa Panginoon at may pain, at kasabay nun, may purpose, maganda. Di ba? Maganda. Ito lang po yung pagsunod na may pain, pero may purpose. At kapag may purpose yung pain, magandang sumunod. Magandang gawin. Magandang maranasan. Di ba? At hinahayaan nating maranasan yung pain na yun. Bakit? May purpose naman yung pain. Amen? Kaya sa umagang ito, hayaan natin na patuloy na ipaunawa sa atin ng Panginoon kung ano ang purpose ng ating mga pinagdadaanan. At kapag naintindihan natin na pag naunawaan natin yung purpose nito,
habang tayo sumusunod sa Panginoon, ang purpose ito ay para maparangalan ang pangalan ng Panginoon. Hindi lang yon, marami pang purpose ng Panginoon. Maraming layunin, maraming dahilan ng Panginoon kung bakit niya pinahihintulutan ito habang sumusunod tayo sa Panginoon. At kapag naunawaan natin yon, matatanggap na natin yun. Naalala ko nga si Brother Butsoy, hindi niya maintindihan. Ano bang dahilan ng Panginoon? Tapat naman ako sa Panginoon. Nag-list na sa akin. Tapat naman ako sa Panginoon. Lahat na, ginawa ko na sa Panginoon. No? Mayroon pa bang naging problema sa akin? Sabi ko naman sa kanya, hindi ko alam. Ang Diyos lang nakakaalam mo. Huh? At kapag nalaman natin kung anong purpose ng Panginoon sa faith na ating pinagdadaanan habang tayo sumusunod sa Kanya. Kapatid, tinitiyak ko sa inyo, sulit yun. Sulit yun. Amen? Kaya, salamat sa Panginoon sa ating pagsunod sa Kanya ay patuloy nating isipin kung meron man tayong pagdadaan habang tayo sumusunod sa Panginoon. Dahil nalulunod ng Panginoon. May purpose ito. Hindi ito nangyayari lang sa akin ng wala lang. Parang katulad ng salita ng Diyos. Naalala ko na yung gusto kong banggitin sa inyo nung nakaraan. Sa Isaiah 55, verse 11. Ganyan din ang aking salita o ang aking mga salita. Hindi ito mawawala ng kabuluhan. Isa sa katuparan nito ang aking ninanais at isasagawa ang aking layunin kung bakit ko ito ipinadala. Yung word ng Panginoon, yung kanyang salita, habang tayo sumusunod sa Panginoon, ay ipapadala niya ito sa atin nang hindi mawawala o hindi ito mawawala ng kabuluhan kung dumating ito sa atin. Hindi daw ito hindi daw po ito hindi maisasakatuparan, kundi yung ninanais ng Panginoon ay isasagawa niya at kung ano yung layunin niya, gagawin niya talaga ito. Baga sa ibang salin ay ang kanyang salita ay hindi lalabas ng walang kabuluhan. Hindi babalik ito ng walang kabuluhan. Kaya, mga kapatid, kung tayo man ay sumusunod sa Panginoon at may pain, isipin natin may purpose yun. May purpose yun. Ngayon, habang tayo ay may pinagdadaanan habang sumusunod sa Panginoon, gaya ng ginagawa natin ngayon, i-share naman po natin sa iba. Papasalamat tayo sa Panginoon katulad ng gawain sa Aplaya, ginamit ng Panginoon si Brother Kay para magpatuloy ang gawain doon, mag-umpisa at magpatuloy. Loobin ng Panginoon, kung tayo ay magkakaroon ng kakayanan na doon ay magkaroon ng bahay-sambahan, nahanap tayo ng lugar na pwede nating upahan. At ang pagpipray lang talaga natin doon ay una, yung tatayo bilang isang lingkod ng Diyos. At pagdating ng panahon, ganoon din po sa Chicho Mabuhay sa Minute Oro. Usap-usap po kami kahapon habang kami ay nagkaroon ng pag-aaral. Pagtapos mo ay sabi ko sa kanila, mag-pray tayo na magkaroon na tayo ng lupa sa lugar na ito. At hindi ko lang alam kung ano yung process ng Panginoon para doon. Merong lupa daw doon na 50,000. No? At kung ano ang kalooban ng Panginoon sa lugar na iyon, ay tatayuan natin ng church. At doon na sila magpapatuloy. Amen? At kung magkakaroon na ng church sa Aplaya, sila doon na magpapatuloy. Pastor, paunti tayo, paunti. Well, okay lang yun. Bakit? Kasi may purpose ang Panginoon. Amen? May purpose ang Panginoon. Anong purpose ng Panginoon? Gusto niya lahat ng tao ay maabot ng kanyang salita. Kasi bakit? Tandaan niyo po, ang isang tao, katulad ng binanggit ni Sister Lovely, ay kung wala ang Panginoong Hesus sa kanya, wala siyang future. Kahit pa naiisip niya na ang kanyang inaharap ay ganito, kasi meron siyang goal sa buhay niya, wala pa rin siyang future. Amen? Wala siyang inaharap. At pangalawa, wala siyang pag-asa. Amen? Walang patutunguhan lahat ng kanyang pagsisikap sa mundong ito kung walang Kristo. Kung hindi ka naipapanganak muli, kung hindi ka sumusunod sa Panginoon. Bakit? Kasi ang Diyos ang nakakaalam ng inaharap ng bawat isa sa atin. Kaya kung hindi tayo susunod sa Panginoon, naalala ko lagi kong naalala ko yung kwento ng Panginoong Jesus, yung mayaman at si Lazaro.
Biro mo yung mayaman sa dami ng pera niya, ang naiisip niya na ay maganda yung kinabukasan niya. Pero nung umabot na siya sa hangganan ng kanyang buhay sa mundong ito, ano nangyari sa kanya? Nawala ng kwenta lahat ng kanyang kayamanan. Pagdating pala niya sa kabilang buhay, wala pala siyang future na maganda. Wala pala siyang kinabukasan haharapin na magbibigay sa kanya ng kaganapan at kasiyahan. Pag-pray natin yan sa Aplaya, sa Chicho Mabuhay, sa 5, sa Bako. Tulungan ng Panginoon sa Malaksi, tulungan ng Panginoon ang bawat gawain na ito. Na kahit na wala tayong kakayanan, ang tanging alam lang natin na kakayanan para tayo ay makapagpatuloy at makapagpatuloy ang bawat gawain na yan ay nanggagaling sa Panginoon. Amen? Kaya tayong lahat ay tumayo. Pasalamat tayo sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon. Marami mang sitwasyon tayong pinagdadaanan sa pagsunod natin sa Panginoon. Ito man ay mahirap, ito man ay nagdudulot ng pain sa atin. Pero matatanggap natin yan. Bakit? Ito ay may purpose. At kapag ka ang pain ay may purpose, maganda po ito sa buhay natin. No? Kaya sama natin lahat ng gawain na yan. Kasama sa payong, nagpapatuloy na rin po ang gawain doon. At tuloy-tuloy, patuloy tayong gamitin ng Panginoon. Sige nga, pagpalakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Diyos. Purihin kayo, Panginoon. Gusto po namin mabuhay sa mundong ito na alam namin, Panginoon, ang pinagdadaanan namin pain sa pagsunod namin sa inyo ay may purpose. Lord, magiging napakabagot ng buhay na ito. At ang lahat ng aming kakaharaping season, lalo na yung pinakamabigat na season sa buhay namin, ay magiging parang tingin namin dito, Panginoon, pagpapahirap lang ito sa buhay namin kung hindi namin maiintindihan kung ito'y may purpose ba o wala. Lord, mas maganda siguro, Panginoon, na patuloy niyong ipaunawa sa amin habang kami sumusunod. At sa tuwing kami sumusunod sa inyo, marami kami pinagdadaan ng faith na maiintindihan namin kung anong purpose nito. Ganon din po sa bawat isa sa amin, Lord, dalangin namin. Na kung meron man kaming pagdadaan ng napakabigat, Panginoon, sa buhay na ito habang kami sumusunod sa inyo. Tulad niyo po, Panginoon, na maunawaan namin at maintindihan sa pangalan ng Panginoong Yesus kung anong purpose nito. Nang sa ganon ay makapagpatuloy kami ng may lakas, Panginoon, ng may kagalakan, Panginoon. At nais po namin at nasa din namin, dalangin namin, Panginoon, ang bawat tao na katulad namin na hindi naging exempted sa fame na pagdadaanan sa mundong ito ay magkaroon din sila ng Kristo. Para kung meron mang silang pagdaanan na hindi magdaka, ay kitilin kagad nila ang buhay nila, Panginoon. Bakit? Hindi kasi nila naiintindihan kung anong purpose ng fame na meron sila. Kaya nga po, Panginoon, sinasayang namin ang oras namin para dito. Para iabot sa kanila ang inyong bubuhay, Panginoon. Makilala nila kayo, Panginoon. Para yung fame na pinagdadaanan nila, yung matanggap nila, bakit? Malalaman nila at makikilala nila sa kanilang buhay kung anong purpose nito. Salamat po, Diyos. Tulungan niyo po ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Bago ko po ibalik sa MC, sige nga po, pumili po tayo ng ating kapatid sa Panginoon. Sige po, yung MC, mag-ready na. Huwag ka na sumagot. Sige po, pumili po kayo. Tayo ay mag-pray. Sige po, pumili po kayo ng mag-pray. Mga bata, punta na kayo dito. Meron pa po ba dyan sa labas? Okay, ikaw lang nandiyan. Wala nang iba. Sama ka dito kay Pastor Tony. Sige, pag-pray po tayo. Pag-pray natin ang ating kapatid. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Salamat po sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Kayo po ang patuloy na kumilos at mamuna sa bawat isa. Hallelujah. Praise you, Jesus. Mention na nalang.
Okay? Maraming salamat po sa bawat isa sa atin at tayo magsihanda at magsiupo. Aking pinag-iisipan yung sa Aplaya na kung tuloy-tuloy ang aming gawain doon sa Aplaya. Meron ako doon isang lote na tama lang na parang isang bahay. Meron ako nasimulan doon pero hindi pa natatapos. Pinag-iisipan ko kung kaluloob talaga ni Lord na ito yung matutuloy. Sana hindi ito decision ko kundi decision ni Lord. At tayo po'y magsihanda sa ating offering. Pinatawagan ko po si Sister Ross sa closing prayer. Purihin ang Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon na ang kanyang salita ay patuloy tayong pinalakas. Amen. At extend po natin ating mga kamay sa mga handog. Hallelujah. Purihin ka Panginoon sa umaga ito. Salamat Panginoon sa simula at sa iyong buhay na andun Panginoon ikaw na bibigay sa amin ang kalakasan, buhay at kalakasan. Natin o Diyos sa mga kamay na nagbigay at hindi nagbigay o Lord, nalayan namin, patuloy kong pagpapalagay ang kanilang buhay at kanilang buhay, Panginoon. Natin o Diyos, patuloy na ang iyong salamin ito, Panginoon, ay iyong patuloy na pagpalain. Magamit ito, Panginoon, sa iyong gawain, sa pag-naganap na iyong banal na salita, Panginoon, sa lahat ng tao, Panginoon. Salamat po Diyos, pinapuri ka namin pinasalamatan sa umaga ito. Sa iyo ang paborit na salamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Kaya matitaw pa rin na kayo. Ito, tinatawagan ko po si Pastora Carla na siyang mag-closing and closing prayer. Okay po lahat tayo na ngayon. Tayo ay nagsilig ng papuri sa Diyos. Salamat po sa inyo, Diyos. Salamat sa pagpupay ng gawain ito, Diyos, sa lugar na ito, Panginoon. Salamat sa inyong katapatan, sa pag-ibig niyo, Diyos. Dalangin mo namin, Panginoon, sa umagang ito, Diyos. Yung bawat salita na aming narinig, Panginoon, ay magamit namin, Panginoon, sa aming buhay sa lupang ito, Diyos. Habang kami naglilingkod sa inyo, Panginoon, pilitin palagi namin nagpuri sa inyo, O Diyos. Ano man yung sitwasyon ng buhay namin, Panginoon, piliin palagi namin magtiwala sa inyo, O Diyos. Alam namin, Panginoon, dahil mahal mo kami, O Diyos. Salamat sa iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. At dahil mahal mo kami, Panginoon, mahal namin kayo, Panginoon. Madali na sa amin, Panginoon, sumunod sa inyo, O Diyos. Alam mo yung pagsubok namin,
bawat salita na aming narinig, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na laging maging matatag, Panginoon, sa inyo, O Diyos. Tulungan niyo po kami palagi, Panginoon, na kayo lamang ang makapulitan ng buhay namin, Panginoon. Lord, salamat po sa inyo. Dahil lamang sa inyo, Panginoon, kaya kami nakakatayo, Panginoon. Kaya kami nakakapunta sa lugar na ito, Panginoon, dahil lamang po sa inyong kapulitan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po sa inyo, O Diyos. Salamat po sa inyo. Hallelujah, walang ibang dahilan kundi kayo, O Diyos. Kaya karapat-dapat lamang kayong purihin. Karapat-dapat lamang kayong pasalamatan, Panginoon. Karapat-dapat kayong lubalhatiin, O Diyos, ng inyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo, O Diyos. Sa inyong pinakamataas na papuri. Pasasalamat at pagdakila. At tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Pagpalain ng bawat isang mali po. Meron tayong sasaluhang konting merienda. Punta lamang po sa kusina. God bless po. Mr. Amin. Basta ikaw mag-leaders yan. Ano?